something, nagbukas kami ng Google Forms for love confessions, dedications, and spilling the peas. So, sino sa inyo gustong bumuna? Marami nag-send, like libo-libo siya. Oo. Kasi pumili kami ng Yata eh. 6. Kasi Bago yung sa mga Mindanao. buto ng sigarilyas, 6. Okay, ako na mamipili natin ay... Sino bubunot? Ano ang bubunot? Sige, ako na. Go, Carl. Feel ko maganda to nasa Oh, gitna. malaman na. Malaman eh, malaki siya eh. Ay, mukhang mahaba-haba. Mahaba. Gusto ko naman yung mahaba. Malaki yun. I met him last year and I really thought our relationship and connection would continue. We had such a great time together. Walang problema, walang conflict. We talked 24/7, we were sweet and caring to each other. He was everything I wanted to be. He became my slightly ideal type. Bukod pa doon, we shared the same interests, like potcar barbecue, and we had so many similarities that made everything feel so easy, so natural. Akala ko talaga this was something real, something worth holding on to. But just when I thought things would work out for us, he ghosted me. I was ready to take the risk for him, but I guess I was just the girl he liked having around, not the one he would actually fight for. Or maybe he never even liked me in the first place. Maybe he just enjoyed my presence. Pero hindi ako yung babaeng ipupursue niya. Now I understand why every time I hear Honeymoon Avenue, it reminds me of you. Kasi all this time, the lyrics were already telling me, I can't have you the way I want you. Because I really cannot have you. Never settle for a relationship without a label. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ba kung ano ba tayo? Meron ba talagang tayo? I still wonder what could have happened if we didn't end. If you never ghosted me. How much more could we have had? And most of all, bakit mo ko iniwan ng ganun lang? After making me fall so hard, after telling me, let's see where our connection goes. How could you leave so easily without saying a word? I hate you so much, but at the same time, I still like you. Ang labo ko, 'di ba? May mga nagkakagusto sa akin na ni-reject ko, pero eto ako, patuloy na nadadapa sa taong iniwan ako. Maybe because I really thought na you were the one, but I guess not. As I finally share this story that I kept hidden for so long, I hope my feelings for you will start to fade too, so that I can finally move forward, leave you behind just like how you felt you left me so easily. Happy 20th birthday, Tiger and future pilot. We could have celebrated this day together, pero God has other plans for us. I hope you're happy, and for the first and last time, I like you. Aww. Akala ko ba, slightly ideal type lang? Wala na. Ba't ang lalo na narating? Parang Grabe medyo yung na-hurt tiger. ako doon. Grabe talaga. May paano pa siya ng lyrics na I can't have you the way I want you. Ang lala ni Ang Tiger. sakit. Pero parang gusto ko rin. Ala! Pwede yun. Sasaktan! So, ano namang thoughts mo about it? Ano ba? Nasa isip ko pa lang eh, thoughts nga, di ba? Huwag nailabas yan. Hindi kasi, syempre, palagi naman may kirot Totoo. yung ghosting, di ba? Mm. Girl, 2025 na nang-ghost pa rin kayo. Akala ko ba, communication is the key around here? Bakit? Kaya dapat, huwag kang papasok sa buhay ng isang tao nang hindi ka pa handa. Huwag mo kaming ginugulo, okay? Ba? Kaya ba't parang personal na yan? Iba na Oo, ata. may pinagdadaanan Eh, okay lang, siya eh. okay ka lang. Aamin na ako. Ako si Tiger. Ikaw pala yun. Pero may mga ganun tao pa rin talaga, no? Like, bibigay mo lahat tapos iiwan mo lang rin in the end. Hindi talaga worth it. The thing is, hindi mo sure kung binigay niya lahat. Ayun lang. So, para sa'yo, binigay mo lahat and siya rin yun yung nakikita mong binibigay pero yung pala, pampalipas oras ka lang pala. Nakatatandaan mo, hindi ko yung nagkunan. Allah! Ay, pa ganun. At least, di ba, wala kang regret. Kasi at the end of the Binigay day, mo. Yes, binigay mo yung makakaya mo. Totoo. Kahit hindi niya binigay, at least alam mo sa sarili mo na ikaw, You did your best. yes, you did your best. Mm. Siya, kasalanan niya yun kung nagkulang siya. Totoo. It's their loss, not yours. Palaging Yes. tatandaan. Ay, oo. Kasi nawalan ka ng taong hindi ka rin naman pala pinapahalagaan sa buhay. pero syempre, not to victim blame pa rin. Let's hold accountability sa nang ghost. Oo. Guys, it's 2025, ang tatandaan na natin. Diyos ko,
Manap! Oo, tsaka may karapatan mag-assume si ate. Oo, nagsabi si kuya na let's see where our connection goes. Hindi ba yun sign na, ay, okay, ituloy natin to. Tapos bigla ka na lang i-ghost. Hindi na para mag-ghost pa ang tiger na to na 20th birthday na ganun pa rin ang hindi ka ganun. 20 kami pala, hindi ka pa rin marunong mag-communicate. Yan! Lagi natin tatandaan, communication is The key! Cookie! So for our second confession by a random sender, eto na, i-spill na. Back when I was in elementary, grade 6 I think, I had a crush on this guy who was in grade 8 or grade 9, I don't recall. His name's Ezekiel P. Ay, Cute. Lalang! Pwede ba ulit? Continue na lang, continue na lang. He's cute but short. I guess I was more into face back then and height. Didn't really matter to me. I think I approached first. Then we talk and talk. Then he has a crush on me too. Hey, it was all good I guess until my mom saw our conversation. And then I got lectured at that the convo is not like it's like not good for me or what, I don't recall much. But I remember finding a way to keep talking to him through my friend. We made this GC and we talked there. Damn, I'm such a good daughter. Is it really that weird? And then one day, OMG, a girl went looking for me. And guess what? It was his girlfriend. What the fuck? I hid, of course. Good thing we didn't have any teacher because I might have cut classes. So looking from afar, I swear I remember this girl looking like she's about to rip my hair off. And I was grade 6, she's grade 9. What the heck? So yeah, that's all I recall. It was a shit experience playing all because I liked a boy by Sabrina oh Carpenter. my God! Dali na lalaki! Wala na ibang inggit! Parang mapapakanta ka na lang ng What Are You Willing to Do? Grabe, grade 6 walang ganyan ang mag-effort, ha? Totoo yun. Sinuway. In-entertain ng lalaki Totoo. na grade 6 ka at may jowa pala siya. Totoo. At saka, Mali. pero dito naman sa part ng sender, bakit hindi ka ba't di mo clarify, di mo clear yung air? Like, maraming tao dito sa bansa sadly na kapag may third party issues, ang aawayin talaga nila is yung Totoo. third party. Pero, Yes. at least diba, you should have done your part to clear the air. But then again, past na yan eh. Siguro ano na lang din sa mga tao na makaka-experience pa nito. Pero siguro ang ano na lang, parang justice kay sender is, intindihan na lang natin na grade 6 pa lang siya noon. Tapos si kuya grade 8 na. Damn! Bata pa sila pareha. Grade 8 si kuya, tapos yung girlfriend niya grade 9. Oh my God! So isipin mo yon, grade 8 ka na tapos ipapahamak mo pa yung grade 6 student na susugudin ng grade 9 mo na jowa na para bang Girl, kaya pala may mother na involved. totoo. So totoo pa rin talaga yung mother knows best. Oo, at saka bata pala, grabe. Grade 6 6. yung sender at that time. Grabe. Susugudin. Ay, Nung grade 9. ng grade 9, kahit ako magkakating classes para hindi mabugbog ng ganyan eh. Wala na be, Ezekiel? wala na be. Oo, Ezekiel daw. Ikaw, Ezekiel ha. Mga Ezekiel dyan. Mga Ezekiel dyan. Pass ka na sa grade 6. O tsaka parang awa nyo na. Huwag yung targetin yung mga lower grades sa inyo. Totoo. Bata pa sila. 2025 na, hindi na para Girl, hanap hindi pa ko ng... hindi ko naintindihan yung mga yung mga senior high na nag-aano ng bata. Of course, Totoo. maliban sa objectively bad yun. I don't get the why would you want to go for them? Like, when I was grade 12 siguro, nag-aano ako, like, bakit kaya meron ako mga peers na nagkakagusto sa mas junior sa kanila, siguro mga grade 11, grade 10. I'm like, hindi ko talaga gets. Like, Totoo. Kapatid mo na yun. Oo, Diyos ko. Konti na lang, baka maging magulang ka na nung bata, tapos nakarutin mo pa. Yun. Ayun. Yun. So next time, Ezekiel P, next time, wag mo nang papatulan, imbis na sabihin mo na lang na, ay no, grade 6 to grade 9, grade 8 or grade 9, no. But then again, hindi niya naman papatulan talaga kung hindi niya gusto, di ba? So talagang
Fix your mindset. Fix your mindset. Let's do better. Pumapatol naman Let's sa do better. bata, parang cheater pa si kuya. Yeah. Grade 8 pa lang. Anong parang? Cheater talaga. O, diba? Tapos ang nangyayari kasi, yung dalawang tinarget niyo yung nag-aaway, imbis na ikaw yung dapat na aaway. No doubt. Pakonsensya ka naman, babe. Tama, mali. Tama, Kasi syempre. nag-aaway ang mga girly pop. Kumano na nga. Sino na next? Sino na next? Oh my God! Bakit? Parang masakit to. Go, Rachel. Parang naka-destin, hindi. Naka-destin ata talaga. Kulat siya! Naka-destin ata siya para kunin ko. Was it casual? Casual ba na lagi niyang nilalaro ang kamay ko habang may klase? Casual ba na na-call out kami ng stats teacher namin kasi magka-holding hands kami habang tumatawa? Casual ba nung in-story niya ako sa lover ni PS? Casual ba nung tabi kaming matulog? Casual ba na tinatawag niya ako sa endearments kahit na well aware siya na crush ko siya? Casual ba na sinabi niyang ako yung pinaka-attractive sa room namin and type niya ako? Casual ba yon? Kasi after namin magtawagan ng endearments for a whole month, biglang may BF na pala siya. Ha-ha-has. H-A-H-A-H-S-T. Ganun siya matawa. Palo. Wag talagang mag-assume sa mga straight. Ayun. Straight naman kasi. God! Parang palala ng palala. Follow mo siya. Oo. Oh my God. Parang, Nagalit si Mother Earth. o tingnan mo kahit ang mundo nagalit sa straight na yan, grabe talaga. Kahit si Mother Earth, nagtaka kung casual ba o hindi. Totoo, naiyak ko, naiyak. Na-attract siya sa'yo, casual. May endearment, casual. Alam niyo, casual niya eh. Totoo. Yes, ah. Natulog magkasama, casual. Ganun pala. Mga sleepover. Oh. Eh, Diyos ko. Nang may tawagan na endearment. Ano man tawagin niyo? O, sabihin natin baby, o. Sino ang kaibigan nagsasabi ng baby? Casual ang baby lang. Totoo. Hindi uso yung ganon. Ate, hindi casual yan. Casual yan first, siguro. Hindi, siguro si ating straight, siguro na curious siya. Pero, dapat kasi kiniklear mo muna na, ay, parang naku-curious lang ako, ganto ganyan. Oo. Pero, i-clear dapat at kinommunicate mo nung una pa lang kung ano ba feeling mo towards kay ating sender, di ba? Hindi ba ako na feel ko para kay ating straight, casual yun kasi super normalized na yung mga kapag babae, ganun, assuming na babae sila, no? Ano siya, parang normal lang sa kanila na magbibiruan, magtatawagan ng babe, mag-act like they're in a relationship, ganun. And ngayon na parang nagkaka-miscommunication na. And kung alam mo naman na hindi straight yung tao, set your boundaries na. Like, parang maano ka naman, makiramdam ka naman, grabe. Like, Totoo. Parang naging torn nga ako. Kasi sa friends ko, pag lalo naging close ko, like, ano talaga, nag-holding hand. Tapos sila tawag kong babe, gano'n. Ay, baka siya pala to. Baka ikaw pala yun. Pero lang BF ah. Pero kasi ang alam nung crush niya eh, umamin na siya na crush niya eh. Oo. So dapat, kung alam mo gano'n, Saka dapat hello, mag-discuss na-call na out na ano kayo eh. eh. Na-call out na kayo ng teachers nyo. ate. Palagi na kayong magkaganyan sa room. Dapat marunong rin makiramdam. Oo. lalo na may mga ibang tao din na nakakakita sa Totoo. Nasa public pakikitungo settings nila. kayo, Oo. tapos ganun. Oo, na parang mahiya ka na lang. Imaginein mo na lang kung talagang you truly hold them dear to your heart, no? Na, I-clear syempre, mo, wag diba? wag mo ilalagay sa posisyon na Masasaktan sila. masasaktan or mapapahiya sila sa ibang tao na grabe, asyumero pala to, parang akala ko naman ano sila, hindi pala, ang tanga naman nito. Parang, wag nyo ilalagay sa posisyon na ganun, yung mga friends ninyo or yung mga prospect, mga prospect Parang yun lovers. kasi yung magiging goal mo, if ever. Tsaka isipin nyo ha, ginagawa nila yun, kasi ating sender, kapag nakakaranas ng mga ganyang problema, iniisip niya, ay, worth it to, kasi feel ko, may something. Oo. Tapos in the end, balalaman niya na Wala gano'n, naman na pala. parang, ba't pa ako nakaranas ng gantong... Diba? Tapos paano Ano? may jowa na pala? Oo.
Ang sakit lang yun. Pasakit ng pasakit yung mga Kasi storya. tinanong ni ate, ano ba tayo? Ayun! Yun ang kulang nila. Tinatanong Communication na naman ang kulang Ay, sa nako. mga tao na ito. Yun talaga eh. Sakit. At saka, kapag ano, yun talaga kapag may jowa ka na, kung magkakajowa ka na gano'n, na parang you're interested in someone else na, matuto ka naman mag-set ng boundaries, be. Hindi yung mag-act ka ng super ganito, ganyan. May naaamoy ka na ng something sa kanya, di ba? Hindi naman natin parang na-antagonize yung mga platonic gano'n. Oo, It's just totoo. that kung meron ka ng, ano na yun, someone nga, tapos umamin na sa'yo yung sabi natin nakaka-platonic mo, edi distance yourself na lang din para hindi kayo Respeto na lang makasakit rin at sa hindi lahat ka ng rin tao. Yun ang Hindi key. tayo Respetuhin masakit. lahat ng tao. Respetuhin lahat. Okay na yun. Aww. May PS agad siya. Guys, hindi siya cheater. Hindi siya cheater, pero We will see. bare minimum siya. Okay. Ano gagawin nyo pag lagi kayo nag-aaway dahil sa hindi pakikisama? And ako halos yung nagdedesisyon sa next date namin. Wahahahaha. And the way we talk to each other is laging childish and not really thinking about how I feel. Even on the smallest actions and words. Ano gagawin nyo para tigilan masyado high expectations niyo sa partner nyo? Wahahahaha. And nagiging cold na rin siya sa akin after kami mag-away kahapon. Happy Valentine's Day talaga. Ayun lang. Wala te, feel ko hindi kayo same level ng emotional intelligence and ng love language. True. Teka nga, I wanna go back to something. Bakit? Baka ikaw yung nag-send niyan. Mike, David, di kayo muna, chika muna kayo. Ang sa akin, Bakit siguro para sa akin, hindi mo dapat binababaan expectation mo. Kasi yun yung sa tingin mo na deserve mo eh. So, ba't mo bababaan yung level of expectation or treatment na you think you deserve? Siguro dapat i-communicate mo na I think nagiging out of my comfort zone na to. Medyo childish na usapan natin and medyo na-hurt na ako. Kasi kung bababaan mo yung expectation mo, edi you're allowing him to do what the things you don't want. Like, sabihin natin na bababaan mo nga expectation mo, edi magtutuloy-tuloy lang yung ginagawa niya, imbis na magbago. If gusto mo talaga, if you think you're for each other talaga, edi kausapin mo siya na, babe, I think you should step up. Hindi ko deserve to. Dapat mas galingan mo pa. Should keep up sa akin. Totoo. At saka, ako naman, ang feel ko, like parang, ito naman, pampagaan ng loob. Siguro what we can teach about this is that actually there are lots of relationships that feel like this na hindi pa pala sila magka-match ng energy, hindi sila magka-match ng kayang ibigay. So parang may gap na sila and doon sila nagpe-fail. And actually, kapag nasa early stages siya ng relationship, it's normal. Kasi parang doon pa lang talaga kayo nagkakakilala kung ano ba talaga nilalaman ng mga kaluluwa ninyo eh. Totoo. And don't hold so tightly onto your love. Totoo. Kung mag-fail man, that's okay. Kasi loving is a good thing. Loving is a beautiful thing. And it's a privilege to share love. So, keep your chin up kasi at the end of the day, hindi ikaw yung talo. Ako naman, to give benefit of the doubt. Wow, hindi. If mahal mo pa naman siya, and kung tingin mo masasalbat pa ito ng communication, feel ko, gaya ng sabi ni Kyle dyan, i-communicate mo rin kung ano yung tingin mo na hindi mo na talaga hindi mo na tingin mo hindi mo deserve, ganun. Kasi, ito, yung sa pagdedesisyon sa next date niya, ano ka ba, magulang? Ganun. Totoo. At saka, if sa ibang aspect is okay siya, ganun. Ayun, ang advice ko parang tell it to him or her. Him nga. Bakla parang PM natin to ha. Parang sabihin mo, para just in case man maghiwalay kayo. Diba? At least may, alam niya rin. And sana kahit paano may mabago. Ganun. Ayun.
And dapat kasi talaga sa love, hindi yung parang one-sided ang nangyayari. Dapat pareho kayo. Dapat kung siya mataas ang expectation, dapat ikaw rin tatapatan mo kasi hindi naman pwedeng siya lang nagbubuhat ng relationship nyo. Tsaka siguro ang last say ko dito is bigyan rin natin ng ng gawin natin siyang two-way. So, dapat kung i-communicate mo kung paano mo gustong mahalin, dapat itanong mo rin sa kanya kung paano niya ba gustong mamahal. Like, Yes. kasi kung mako-communicate mo nyo sa isa't isa yon, mas madali nyong mamahalin isa't isa para walang mamuong resentment. Kasi kahit Yes. early in the relationship pa lang yan, pag nagkaroon ng resentment dyan, kahit umabot pa kayo ng 5 taon, dadalin yun. Yes. So, communication is the And understanding din. Totoo. So, ayun. Ayun. Sana natuwa ka sa mga pinagsasabi namin. So, bago natin tapusin tong 2 piece na to, boy pa ba kayo dyan? So, ayun. Comment down below. Comment down below. So, shoutout muna tayo. So, Oo. may mga shoutout kami dito. Una, shoutout po muna kay Eugene Soliesa ng BSC 111. Shoutout po kay Abby. Oh, Abby, oh. Abby siya. Ay, Abby! Ano pinagka-comment mo dyan? Guys, kung nandiyan pa kayo, please don't forget to share hashtag peace in a pod! Yes. Diba? O, shout out kay Yang... Ay, ano pala siya? Ayun. Sino ba? Shoutout sa Ani Kanino. Waiting for season 2 ako. Sino ba yung mga nagka-comment dyan? Oy, John Christian Robles, sa aming president! Woo! Ikaw, may gusto ka ba shoutout? Wala eh. And shout out sa Republika. Republika, miss ko na kayo. Okay, wala. At dahil dyan, nagbabalik ka! Peace in a pod! Oh, So, sino na magbabasa neto? mukhang malaki-laki yung dalawang to, So, tingnan natin muna kung ano mas malaki. Yung isa. Kakabaan. Sarap! Parang panalo naman to. Talo ka na. Sige, unahin na natin to. Okay. Nakalagay Save dito, the best for last. special letter. Uy, bakit kaya? Special? Ba't ka naging special? Let's start. Crush na crush ko pa rin siya kahit taken na ako. Ay. So you can call me Locke and this is my story. I have a friend na palagi kong nakakabiroan, as in, pag nagkakasama kami, puro tawa, puro ngiti. Kaya nakakatuwa talaga siyang kasama. Puro tawa at ngiti nga eh. As a person, super linis niya at super talino. Sa kanya ko una narinig yung phrase na masaya mag-review. Though para sa iba, masaya naman talaga. Kaya there's no dull moment talaga pag siya ang kasama. Nagsimula ako magka-feeling sa kanya noong March last year. I shoot my shot, pero sabi niya, I don't like to date friends. Iyak malala daw si Sender. Pero syempre, ang idol nyo hindi sumuko. Ayan dapat, di susuko. Tama! Nililigawan ko pa rin siya for 3 straight months. Sa loob ng 3 buwan na yon, hindi ko pa rin sure kung gumagana ba yung panliligaw ko. I said to myself, as long as nabibigay ko sa kanya yung tamang treatment, panalo na yon. Oo. Ganyan dapat. Umabot yung ligaw sa panahon ng PUP enrollment at nag-set kami ng date after our enrollment. Pero since na-move yung dates dahil sa bagyo, na-move rin yung date namin sa UP. Oo, UP kasi totga namin ng UP. Sino ba namang hindi, di ba? It was a stormy day but I didn't feel cold kasi I felt warm mula sa screen ng phone ko. He lit up the room with his presence kahit chat lang. Hala, we were having the best conversation and all of a sudden he said, tayo na. Ay, Not the lore accurate Gago. kasi hindi gumagana yung search convo ni Sender. And with that single line, nawala lahat ng kaba niya regarding sa enrollment. And the rest is history. So to sum it up, kahit boyfriend ko na siya, super duper crush ko pa rin siya. Gagi! Ano ako doon? Ako rin! Akala ko! Akala natin cheater na si Kuya. Diyos ko, akala ko another heartbreaking ano na naman. Ano ako eh. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Iba talaga ang okay ang communication. Parang nabulutan
ako ng tinik. Oo, kasi hindi na dapat pangaralan. Alam na ni Kuya na ay, okay, hindi responsibilidad ng nililigawan mo na sagutin ka agad. Tsaka ang ganda rin ng mindset ni Kuya, no, Basta na hindi na nagbibigay. kailangan i-sure pa na, ay, sasagutin ako nito, kaya sure na gagawin ko best ko. Regardless, kung di ka sasagutin, bigay mo pa rin best mo, di ba? Ako parang, alam mo yung parang mindset ko sa love. Kaya medyo matas yung tingin ko sa pag-ibig. Kasi parang, ay lakas. Ano na? Hindi. Kapag sa pag-ibig, parang, as long as kakambal na niya ang sakit, ang pain, ganon. So parang as long as binigay mo at naging masaya ka, ganon. Parang masarap na nagmahal ka, ganon. Parang if malayo siya sa naging letter, pero if i-compare ko siya sa magiging sa grief, ay grabe. Hindi kasi parang Ito naman. parang masarap na nagmahal ka kahit masakit. Allah! Ipasok mo! Hindi gano'n. Hindi pa nga sila eh. Pero parang ayun, masarap yun. yung aling masarap. Alam mo na yan. Pero ayun o, sana dumami yung mga ganong klase mo. Ikaw ba, te, kung magkakaroon ka ng manliligaw, anong klaseng ba gusto mo? Wrong timing ka magtanong. Hindi ako nag-entertain ngayon. Ayan, study first. Wala lang deserving. Study first para bag sa akin. Hindi. Yun, katulad lang din naman na sinabi ko kanina, super commend ako sa mindset niya kasi just like kanina, ayun nga, wag ka maging super madamot sa love mo na ibibigay mo sa ibang tao kasi while syempre merong mga tao na deserve siya na deserving sa ganong level ng pagmamahal, masarap pa rin yung magmahal na bukal sa loob, syempre. Oo. Wala dapat kapalit. Oo, te. Kaya tingnan mo, di ba, yung mga ganyang klaseng mindset, maganda rin yung ibinunga. So, ayun, I'm very happy for you guys. Ikaw Yes, ba? super Pag happy rin nagkaroon kasi, ka ng di ba? manliligaw. Oy! Ay, ikaw Siyempre, manliligaw. maghahanap pa ba? Pwede ba yung katulad ni Sender? Ay! Oh my God. Baka siya pala nililigaw ni Sam. Yari tayo mamaya na ito. Ayun lang, super happy sa kanila kasi syempre, base doon sa letter, parang okay naman silang dalawa, di ba? Parang wala naman sila masyadong problema. Kasi nga, alam niyo na, communication nga Is the key. Ano tayo ay? Communication. Students! Autobiography ata to, ne? Ang haba. Parang dyan sinulat yung lupang Teka lang. Ba't naman nilukot dahil? Isang kamatis, isang ay, hindi pala siya. Recipe pala siya, oh. Ayan. Paminta luya, bawang sibuyas, kamalunin pa ba yan? O, go, basahin. Super love tayo talaga eh. There's this guy in high school. Ay, I joined this club kasi, well, nakaka-OP siya. Ang hirap mag-adjust. I'm a shy person kasi. They were friendly though. Kumain ka na though. The one, ate na lang, I was with, kept introducing me to everyone. So anyways, there was I, minding my own business, ginagawa yung naka-assign sa akin, nananahimik sa isang gilid. Then there's this guy that shows up, and again, si ate na pinakilala ako, and then I could hear him saying my name repeatedly. I could tell he was teasing, mocking me, or something. I don't really know, but I ignored him, and then he went closer, and then I finally looked. I was planning to be annoyed, but instead I laughed. Piece of shit. ay. Ganon. Piece of shit talaga. Nabasa ko na to sa Piece of shit. Wattpad eh. My God, disgusting shit. So that's that for first meeting. I barely went to club activities because I'm a lazy ass biatch. Biatch talaga, Regina George biatch. But I thought he was just friendly, I guess. So skip to the next time where there was an event. We were making stuffs. I somehow got myself stuck with them. Awesome because I was comfortable with them. And him.
It's like he likes making fun of me or annoying me. Like he wants to get a reaction for me, or I'm an assuming piece of moron. Ay, piece of moron? Ang daming mura, Sende! Ano ba to? Napipirason ko yung moron. Love yourself, please. At ipapali moron, tingi-tingi. What a jerk. Although, I never found him annoying. It was the opposite really. Even though he put my work and taped it at the top of the wall, I acted annoyed but I wasn't. It was funny. That was gonna go away after some time. And Boogs, another event. Boogs ano? Boogs. Boogs Kiri, Boogs. Ay, hindi ganun. Hindi yun, ay. Another event, we set up booths and stuffs. And of course, I was looking for him, but I did become friends with other members too. And then, haha, I saw his phone lock screen wallpaper. It was him with his girlfriend. Ay. Obviously, kasi baka naka-akbay siya. Sana pre-read nyo muna to, no? Totoo. Kasi naka-akbay siya and yung ibang nakakita also reacted, may GF ka pala. I didn't know he had a GF. Oh my God. I felt uncomfortable. Like, Parang naging assuming ka ba? like what am I supposed to do now? Falling for someone who I'm not supposed to fall for? Fuck no. Ay. Ay, So yeah, after learning that he has a GF, I tried convincing myself I don't like him. I can't like him. He's off limits. He's just a friend. But universe has other plans for me. Para akong nilalaro eh. But it's probably just because I watch too much drama, read too much Wattpad and shit. Halata po. Halata. Sana po alam niyo na halata. So, he's annoying me as always, but doesn't really annoy me. And then, ayun na nga, I asked only once. Once. May eraser ka, Peram. Kuha naman siya. Wait nyo ako, sige na, hintay naman. Tignan mo nga kung ano na yung score. Nanonood kasi kami basketball game kasama ibang club members nag-cheer sa strand namin. Tinignan niya naman at nakailang patingin ako dito. Ay, may tawa. Malaki. Kaps talaga. Hindi siya hahahin. Ganun eh. Lipat ka nga dito, wala ako madaldal eh. Lilipat naman siya kaso may nakaupo pala. Papaypay, ang init. Hahaha na naman. Paypay naman siya. So on and so forth. Fuck me! Ay! Universe! Sana i-fuck. Ano to? Masunuring bata. Galing no? Mama/papa raised him right, I guess. Kudos. Ako naman tong si Tanga. Ayun, tatanga-tanga. Of course, Girl! Of course, mas lalong lumala. I'm sorry. I never told him. How could I? So yeah, I'm a fake. I'm hiding behind the mask of a friend to him. But not really. I like him a lot. I used like hoping I finally moved on because it's been several months since our last contact. I don't know if I was obvious, that's why he was ignoring me na. Because I was like really worried when I didn't hear anything from him for like a week or more than, and then found out he was hospitalized and OA ko siguro, so baka nahalata na gusto ko siya. Okay. Good naman. May GF siya, so dapat lang layuan niya ako. We're still friends sa FB though, so I'm content. And he's my reactor. Nice. Even though he ignored my chat, Limaw. Sino to si Limaw? Sino si Limaw, guys? Limaw. Naman eh. Hindi yan. Monster yun, di ba? Halimaw. Halimaw yun, te. I also couldn't greet him happy birthday because he might not reply, so yeah, sad. But content. Every time he react to my post, my heart goes badam. Gusto ko sa akin. Para yung sa TikTok, I know, my heart went oops, no? Okay, but that was... Okay. Baka na-open na siya. Hindi, natutuwa na kami, Sende. Grabe. Eh di kasi diba, super may personality yung ano niya. Yes. Oo, te. At Una, least naging tama-tama Mean mo Girls, talaga. Oo, Tapos tama mo naging talaga Gen eh. Z na ano. Ang saya ko sa akin.
But that was before. Now there's just ba. Hindi na daw siya badam. Ngayon ba? Nawala yung dam. Ano daw siya? Ba? Masakto, tawan-tawa rin siya. Yup. I think I'm this close to being completely, utterly, 100% over him. Period! Period! Thank you! Congrats, natapos din. Sana, hindi. Sana na, parang ano na yun, maging nalabas mo siya kahit Totoo. Yeah. Kasi hindi mo siya malabas sa gusto mo. At saka, te, I don't want you to worry about faking your feelings, ganun. Because you're not, hindi ka naman phony, hindi ka naman liar. It's just, you're being very respectful. Totoo. And, oo, comment sa'yo kasi syempre, kininala mo yung boundaries kahit siya mismo, hindi na siya nagsiset ng boundaries niya. Ikaw na mismo rumispeto sa relationship. Kaya, sabi ko sa inyo kanina, respetuhin lahat ng tao. Totoo. Hindi porke siya yung kaibigan mo, siya yung kaklose mo, siya yung bet mo. Siya lang yung aanuhin mo. Oo. Oo, siya lang yung kakampihan mo, siya lang papanigan mo. And that's good. There's a lesson to be learned for everyone. So I don't want the sender to feel bad about the whole situation because I really think you did the right thing. And proud ako sa'yo. Validation! Tsaka di ba nga, we're free to like anyone we want. And if ever man na hindi taken si Guy, pwede niya naman siguro sabihin, pero nakakatuwa talaga na kahit bare minimum naman yung ginawa ni Sender, i-applause pa rin natin kasi napakalaking ano na pala, like gustong-gusto niya na pala yung Guy, pero nauna pa rin yung respect bago yung feelings, and hindi na siya umamin pa kasi alam niya naman na okay lang na kahit hindi umamin, and contented naman si Sender, like yun yung maganda, contented na siya, hindi na siya naghahangad na ay parang mas gusto ko pa ng more than friends, At ganon. saka, ano kasi, parang, oo, bare minimum lang siya, pero natutuwa kasi kami because, honestly, bilang tao, it's hard to recognize when something is crossing a boundary na. Kasi subconscious natin yung nagagawa eh. Sino ba naman may willpower talaga na makasira ng buhay ng tao? Buhay talaga. Pero ayun, we have to give credit, syempre, to the fact na the sender was wise enough to know na Yes. na they had to put distance between them. Oo. And ang galing din sa part na kahit alam niya nga na may na may jowa yung gusto niya, sinupress niya pa rin yung emotions niya kasi nga may respeto siya dun sa jowa nung hindi lang dun sa jowa, pati mismo dun sa crush niya. Yes. Oo, tsaka konti na lang daw eh. Disclose na lang konti na siya. lang, makakapag- Hanap ka ng bago. yung Meron wala. yan for sure. Naman ako. Charot. Tsaka yun, nakakatuwa lang na, ang fresh kasi sa mata kapag yung tao nagkakagusto lang gusto niya na i-express, alam mo yun, yung hindi ka naghahangad We're free to like anyone. Oo, hindi ka naghahangad ng parang reciprocation na I want you to be my jowa na kaagad. Oh, the guy must have been so lucky na nagustuhan. Kasi, ayun, may nagkagusto sa'yo. Adi, oo. And masaya naman na siguro sila ng kanyang jowa. So, Kudos rin kay Kuya, no? oo. Alam niya Oo. rin talaga na lumalalagpas na yan sa boundaries ng jowa niya and ng relationship nila if tinuloy niya pa yung interaction with Sender. Maganda na nagkaroon sila ng non-verbal communication yeah, na wow. hindi ko na kailangan sabihin, hindi ko na kailangan explain, gets na Ganun natin. sana dapat. Hindi yung i-entertain mo pa dahil lang gusto mong maano yung ego mo na, ang dahil nagkakagusto sa akin, dahil nahabol ako. Hindi ka ganun ka pogi. May jowa ka na hindi mo na kailangan ng approval ng So, yeah, ganun Like, dapat. hindi sila no? nagbigay ng mixed signals sa isa't Parang Yes! ayun, like, syempre kahit kinikilig si Sender, technically normal lang naman yun na yung ginagawa ni Guy, normal lang siya. Kasi friends nga sila eh. So walang out of the ordinary, ay, ba't yung ginagawa nung Guy? Parang may kilig factor lang talaga si ate kasi nga crush niya. Pero if normal lang yun, nakakatuwa. Gusto talaga ni ate pinagtitripan siya eh. Totoo. Kasi nga, madam, Parang, gusto niya yung gina-joke time sa best. Kasi niya malawat pa talaga na Right? What a mom!
Kudos sa inyo ni Kuya, tsaka sa'yo, kung sino ka man sender. Yeah. May respeto kayo sa isa't isa. True. Wrap it up na ba? Oo, wrap it up. So that's all for our love messages. Ganun ba? Yes. Grabe, ang buwan na ngayon ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi lang sa kapwa, kundi pati sa sarili. Ayan. Maganda sa akin. May ano rin, no? Parang Oo. Pero nakakatuwa na hindi puro negative yung nakuha natin. May positive pa rin, di ba? May nakuha pa rin aral yung mga viewers natin sa last week. nakita natin kung gaano ka-diverse ang mga tao. Totoo, it's not Lahat all tayo may iba't ibang experience, pag-ibang, sa buhay. it's not all butterflies and kilig-kilig. May hurt talaga. Gaya nga ng sinabi niya, love is parallel with pain. Ayun, nagmamahal siya kaya. Ayaw niya na guys, kaya ako may lubog. Ano na? Ano natin yan? Anong yung ano na lang ulit. And once again, yung ginawa natin ng intro, ayun na lang rin yung pangalan. So ayun no. So bago tayo mag-end, let's ask muna, ano bang tumatak ko, nagpa-init ng, nagpabadam sa inyo. Wala. Wala. Ano ba? Kayo muna. Yung casual talaga, yun eh. Yung casual. Holding hands, sabi nagkaklase, magkasabay matulog, may term of endearment, tas casual. Casual, di man lang ginawang formal. Pero iba pa rin yung special letter. Kahit may sarili kang relasyon, kikiligin ka dun sa relasyon nila, di ba? Yung ano, yung Ah. talaga. Di ba? Yung shoutout Sabi kay naranasan din ng Sender. PUP enrollment. Ako yung badam talaga. Yung badam talaga. Hindi parang ang dami kasi niya, ano. Oo, ang dami niyang ganap. Diba? Walang dull moment kay Sender eh. Sa mga ano ba natin yun, sa mga crew behind the scene, baka may ano, Comment nyo, ha. sa mga kasama dito, sa kay Christine, Tin, baka may masasabi ka sa ano, sa nabasa naming story. Meron po dito sa tayong special guest. special guest. Yeah. Yan! Si Madam Heidi. Anong gagawin ko? Ano yung pinaka-favorite mo? Total ikaw yung nagbe-behind the cam. Naku, halatang di nakikinig. Ano? Si Badam. 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 Bakit si Badam? Ba't tayo nakakaramihan, bakla? Ba't ako nahatak dito? Okay na po. Hindi po Thank you po. Thank you, Miss Heidi. Ano na? Magtawag tayo ng mga kumakain. Oo, dapat meron pang isa. Si Pwede Janica, ba halika tayo dito, Janica. tumayo? Johnny ka, humila ka nga ng kumakain. Hindi, si Janica na, halika dito. Halika dito. Halika na. Halika dito. What is your favorite story among the 6 Hello stories? po. Dito ka! Hindi, ayun siyang nasa gitna. Hold up eh. Actually marami silang sinabing kwento. Pero kasi, like, ay, nagkwento! Yung Badam. Siya kasi nagsulat nun. Ang tawag dito, ang daming kwento, pero yung majority kasi, like, as time goes by, parang medyo nakakalimutan ko na yung plot ng mga nauna. So, for me, parang pinaka naging remarkable na hindi ko nakalimutan is yung, yung casual. Ay! Tapos yung rin, yung may kumanta sa dulo na yung My Just heart Because I goes- Like a Boy. Ano? Yung kay Ariana Grande, ba yun? Sabrina. Ay, yung Sabrina Carpenter. Ulit yun. Ay, yung secret. Sabrina si Casual ba yun? May special Ay, letter hindi. Yun yung si si grade 6 na nagkagusto kay grade 8 na may jowa palang grade 9. Pero for Joke me, lang. yun yung pinaka-memorable sa akin. Kasi wala lang, konting kirot lang sa lore ko, Naranasan ko yan nung ako. O hindi ako Ba't may nag-send luha yan. na? Hindi. Parang may tumutulo. Wala namang silbi yun. Wala namang ambag yan sa buhay ko, te. Ano lang naman, nung elementary ako, siguro mga grade 5 ako. Meron akong manliligaw, na siya, high school na. Ay, parang... Sobrang haba ng hair mo. Kuya siya ng kaklase ko, ne. Ay, Becky.
So, hindi ko naman siya pinapansin, pero wala lang. Ano yun? Wala lang, Niligawan tawag ka? sa akin. Sinigawan ka? Oo, be. Ano nangyari? Hindi ko pinansin. Oo, May buti jowa rin siya, naman. di, ah. College na pala. Anong grade nung high school? Hindi ko sure. Shoutout kay Kuya ng ligaw kay Rachel, ah. Kang babalik ka. Iwasan mo yung mga Baka ganun. naman nagtatrabaho ka na ngayon. Oo. Okay? Okay na. Dahil dyan, dito na nagtatapos ang aming Season 1! May Season 1! Baka may Season 2. Ano ulit? Abangan! Once again, this is What's in